Isa akong hanggal, pero pinili ako mismo ng emperador para maging kanyang binibini. Gabi ng aming kasal, kaitatanggal pa lang ng emperador ng kanyang maharlikang kasuotan at pag-upo sa kama. Hindi na ako nakapaghintay at dumamba ako para halikan siya. Puno ng laway ang kanyang mukha. Ganito ba sa unang gabi ng kasal? Kuya, ngumiti ang emperador na parang isang sorrow at hinawakan ang aking kamay. Hindi yan ganap na tama. Hayaan mong ako ang magturo sa iyo, ayos ba? Mula pagkabata, iba na ako sa lahat. Sa mas magandang pakinggan, hindi ako gaanong matalino. Pero sa totoo lang, isa akong hanggal. Pero walang sino man ang nangahas na sabihin iyon. Dahil ang duo-duo ko ay isang makapangyarihang punong ministro. Kahit noong 4 na taong gulang na ako ay bulol pa rin. Umatak ang laway ko habang sinisip-sip ang aking mga daliri. Pero kapag may isang taong pinagtawanan ako, ang taong iyon ay tuluyan ng maglalaho sa mundo. Ganoon na lamang ang pagmamahal sa akin ni Duo-Duo. Dahil ang buhay niya ay galing sa akin. Isang bagay iyon na nangyari bago pa man ako isilang. Nagrebelde ang punong general. Dir-diretso siyang pumasok sa palasyo para patayin ang dating emperador at agawin ang kapangyarihan. Sinalo ni Duo-Duo ang karayom na may lason na para sa dating emperador. Nawalan siya ng malay at hindi na magising. Nagpakalat ng anunsyo ang dating emperador para maghanap ng isang mahimalang manggagamot. Ngunit walang sino mang nakapagpagaling sa kanya. Sa huli, isang immortal na namumuhay sa mundo ang pumunta sa aming tahanan. Sinabi niyang kailangan niyang kunin ang isang hibla ng kaluluwa ng isang anak sa aming pamilya. Iyon daw ang makakapagpagaling kay Duo-Duo. Noong panahong iyon, bukod sa aking kuya na isang bata, ang natitira na lang ay ang nasa sinapupunan pa ni inay. Ako, na hustong buwan na pero hindi pa naisisilang. Ang kuya ko, bilang pangunahing tagapagmana, dala niya ang pag-asa ng aming angkan. Kaya ang hibla ng kaluluwang iyon ay sa akin lang maaaring kunin. Ipinanganak ako sa 3 araw matapos magkamalay si Duo-Duo. Saka pa lang ako ipinanganak. Ayon sa alaala ni kuya, ang bagong silang na ako, ay wala raw pinagkaiba sa ibang mga sanggol. Dahil sa walang kapantay na ganda ni inay. Hindi naman ako pangit, kung mayroon mang kakaiba sa akin. Iyon ay lagi akong nakanganga kapag tumatawa. Tumutulo ang laway ko kung saan-saan. Kahit saan-saan, lahat ng nakakakita sa akin ay sinasabing palangiti ang batang ito. Sinasabi nilang palangiti ang batang ito habang buhat ako papunta sa piging. Maganda at kaaya-aya raw tingnan. Tiyak na magiging maganda paglaki. Pero 2.5 taong gulang na ako, hindi pa rin ako makapagsalita. Pinaghihinalaan na ng lahat sa aming tahanan na pipi ako. Pero walang sino man ang nangahas na sabihin ito. Si Duo-Duo lang ang laging buong pagmamahal na hahaplasan ng ulo ko at sasabihin. Ang munti kong aning, sadyang nanguhuli lang magsalita ang mga taong dakila. Noong araw na una akong nagsalita, kasabay ito ng piging para sa kaarawan ng dating emperador. Buhat-buhat ako ni Itay, kasama si inay at si kuya, papunta sa piging. Nakita ako ng dating emperador habang karga-karga ako ni Duo-Duo. Sa isang iglap, dalagita na pala siya. Dinala ako ni Duo-Duo para magbigay galang sa dating emperador. Bumitaw ako sa kamay ni Duo-Duo. At tumakbo ako ng ilang hakbang pasulong. At binigkas ko ang aking mga unang salita. Mabuhay, mabuhay, ha-ha-ha-ha, gantimpalaan, gantimpalaan, gantimpalaan. Labis na natuwa ang dating emperador. Sa isang kumpas ng kanyang kamay, ipinagkaloob niya ang 10,000 tael na ginto. At nagutos din siya sa pamamagitan ng isang dekreto na gawin akong isang prinsesa. Nang makita ni Duo-Duo na nagsalita na ako, umagos ang kanyang mga luha sa kaligayahan. Mula noong araw na iyon, dahan-dahan na akong natutong magsalita. Pero hindi pa rin ako katulad ng mga normal na bata. Mabagal at banayad akong magsalita. At bulol pa ako. Madalas din akong madapa kapag naglalakad. At lalo lang nitong pinatunayan na totoong ang isa akong hanggal. Ang katotohanang isa akong hanggal. Pero likas na akong mapalad. Siguro nga'y may swerte ang mga hanggal. Naaalala ko noong taon na iyon, napakatindi ng tagtuyot. Isang taon nang hindi umuulan. Walang-wala talagang naaning butil. Sa sobrang pag-aalala, nagkasakit ng malubha ang yumaong emperador. Tambak-tambak na mga ulat ang dinadala sa harap ng yumaong emperador. Noong araw na iyon, hindi ko alam kung ano ang nangyari sa akin. Gusto ko talagang sumama kay Duo-Duo. Kung hindi, iiyak ako ng napakalakas. Walang nagawa si Tatay Duo-Duo. Kaya isinama na lang niya ako para bumisita sa yumaong emperador. Inosente akong lumapit sa higaan ng may sakit na emperador. Hinipo ko ang noo ng yumaong emperador. Ang init, umulan na lang sana. Naalala ko ang sinabi ni inay na magkakasakit ka kapag nabasa ka ng ulan. Kapag nabasa ng ulan si tiyong emperador, hindi naiinit ang noo niya. Pagkasabi ko noon, nagsimulang hamangin sa labas ng bintana. Masaya akong tumawa habang tinuturo ang labas. Tignan nyo, tignan nyo. Pagkatapos noon, umulan ng malakas sa loob ng 1 linggo. Nalutas ang tagtuyot, gumaling din ang sakit ng yumaong emperador. At ako, nakatanggap na naman ng isang titulo. Prinsesa Fawi, ang ibig sabihin ay pinagkalooban ng biyaya at karunungan.
Hindi ko naintindihan kung ano ang ibig sabihin noon. Ang alam ko lang, ang pangalan ko ay Fu Lening. Dahil nalutas ang tagtuyot na iyon, tinuring ako ng yumaong emperador bilang isang swerte. Pinayagan niya si Duo Duo na isama ako sa palasyo. Kaya naman lahat ng handaan sa palasyo, malaki man o maliit, ay dinadaluhan ko. Unang beses kong nakita si Jin Cheng sa hardin ng palasyo. Nagpagala-gala ako hanggang sa makarating ako sa hardin ng palasyo. Nakakita ako ng isang taong nakatayo sa isang sulok. Akala ko si kuya, kaya dali-dali akong tumakbo palapit. At bigla na lang akong natamba sa harapan ni si Jin Cheng. Ay nalalayan ako ni si Jin Cheng. Tumingin ako sa binatang nasa harap ko na mas matanda sa akin. Makisig ang kilay ni si Jin Cheng. Patalim ang kanyang tingin. At habang tinitingnan niya ang inosente kong itsura, bigla siyang ngumiti. Hindi ko na matandaan kung anong nangyari pagkatapos. Ang tanging naaalala ko lang ay noong araw na iyon. Nasa Imperial Garden ako. Nakakita ako ng isang taong mas makisig pa sa isang diwata. Muli kong nakita si Pak Heng pagkalipas ng 2 taon sa piging para sa kaarawan ng yumaong emperador. Sa piging para sa kaarawan ng yumaong emperador, 2 taon nang lumipas. Lening, halika rito. Tulungan mo akong tingnan. Sino pa ba rito ang isang kamahalin? Hindi ko naintindihan kung ano ang ibig sabihin yun. Nagtataka akong tumingin sa yumaong emperador. Siguro dahil sa tingin ko ay may halong purong kamangmangan. Hindi napansin ng yumaong emperador ang pagtataka ko. Dahan-dahan niyang tinapak ang kamay ko at sinabing, "Bumaba ka at hanapin mo." Kinagat ko ang aking labi dahil sa pagkalito. Tumingin ako sa paligid. Pawang mga taong hindi ko kilala. Tanging si Jing Cheng lang sa isang sulok ang minsan ko nang nakita. Masaya akong tumakbo palapit kay si Jing Cheng. At dinuro ng daliri ko ang kanyang mukha. At narinig ko ang malakas na tawa ng yumaong emperador na puno ng kagalakan. Magaling, magaling, magaling. Si Lening ang pinaka nakakaintindi sa nais ko. Hindi ko maintindihan kung ano ang nangyari. Pero nang makita kong masaya silang lahat, naging masaya na rin ako. Tumawa ako hanggang sa tumulo ang aking laway. Natatakot akong makita ni Kuya Diwata ang aking kaiyahiyang anyo. Kaya sa tuwing tumutulo ang laway ko, agad ko itong sinisinghot pabalik. Dahil sa pangyayaring iyon, si Jing Cheng na dating hindi pinapahalagahan, ay nagsimulang mapansin ng lahat. Matagumpay niyang minana ang trono pagkamatay ng dating emperador. Maraming mga babae mula sa mga maharlikang pamilya ang humanap ng paraan para magkaroon ng ugnayan sa kanya. Ngunit hindi niya sila pinapansin. At madalas siyang pumunta sa mansyon ng punong ministro. Sa harap ng ibang tao, isa siyang malupit at walang awang bagong emperador. Hindi maipapakita sa kanyang mukha ang galit o saya. Kahit na napapaligiran ng mga babaeng gustong makuha ang kanyang atensyon. Binabaliwala niya lamang sila. Ang kanyang lamang ay para sa akin lamang. Pero sa totoo lang, medyo naiinis ako sa kanya. Dahil lagi niya akong inaakbayan. At pinipilit na isulat ko ang kanyang pangalan. Masyadong maraming guhit, napakahirap isulat. Ibinaba ko ang panulat, at ngumuso bilang protesta. Sige, sige, sige. Kung ganun, huwag na lang nating isulat. Ninga, kailangan mo lang manatili sa tabi ko magpakailanman. Tumingala ako at tiningnan ang mga mata ni si Jing Cheng. Nakangiti akong tumango, tuwang-tuwa kong sinabi kay Duo Duo. Nasa buong buhay ko, bukod sa pagsama kay Duo Duo, gusto ko ring samahan si Kuya Jingjing. Ngunit nang marinig iyon ni Duo Duo, agad na nagdilim ang kanyang mukha. Kinagabihan, pumunta siya sa silid-aklatan ng emperador. Kamahalan, si Lening ay walang muwang sa mundo. Nakikiusap po ang inyong lingkod na huwag na ninyo siyang gambalain. Mula nang maluklok sa trono si Jin Cheng, palagi niyang hinihiling kay Duo Duo na gawin akong reyna. Ang harem ay isang mapanganib na lugar. Kapag naupo ako bilang reyna, tiyak na lalapain ako hanggang sa buto. Dahil sa mariing pagtuto ni Itay at Kuya, itinalaga bilang reyna ang lehitimong anak na babae ng ministro ng pananalapi, si Yang Qingshui. Si Jin Cheng, na laging mahinahon, ang marinig ang kahilingan ni Duo Duo sa pagkakataong iyon. Isang bahid ng pagkainip ang gumuhit sa kanyang mukha. Punong ministro, totoo ang pagkagusto ko kay Ninga. Alam po ng inyong lingkod na sa ngayon, ang inyong intensyon ay tunay at taos puso. Ngunit ang katapatang ito, gaano katagal magtatagal? 1 buwan, 1 taon, o habang buhay? Sa sandaling iyon, para sa aking kaligayahan, lubusang isinantabi ni Duo Duo ang paggalang sa pagitan ng pinuno at nasasakupan. Alam na alam po ng inyong lingkod ang pagtingin ninyo kay Lening. Kaya may isang bagay akong hindi magagawang itago sa inyo, kamahalan. Kamahalan, si Lening ay hindi isang pangkaraniwang tao. Ano ang ibig ninyong sabihin, punong ministro? Ang mga bali-balita sa labas ay totoo. Ang anak po ng inyong lingkod ay isa talagang hanggal. Ang sikretong iningatan ni Duo Duo sa buong buhay niya, ay sa wakas ay isiniwalat na rin niya. Tatanggapin mo ba ang isang hanggal para maging bahagi ng iyong harem? Nang marinig ang sinabi ni Duo Duo, natigilan si Jing Cheng. Hindi siya sumagot. Isang mapaklang ngiti ang gumuhit sa labi ni Duo Duo. Mula noon hanggang ngayon, sinong emperador ang magnanais na magpakasal sa isang hanggal?
Hindi ba't isa lamang itong malaking katatawanan? Mukhang hindi rin tunay ang pagtingin ng emperador kay Lening. Pumapayag ako. Alam ni si Jin Chang ang mga alalahanin ni Duo Duo. Higit sa isang beses siyang nangako na hindi niya ako hahayaang makaranas ng kahit katiting na sama ng loob. Kulang na lang ay maglabas siya ng isang dekreto para patunayan ang kanyang katapatan. Nalalaman po ng inyong lingkod ang katapatan ng kamahalan. Ngunit si Lening po ay may simpleng pag-iisip. Ang mga tao sa harem ay mapanlinlang at magulo. Hindi po iyon isang lugar kung saan maaaring mamuhay ng payapa si Lening. Napabuntong hininga na lamang si Jin Chang. Sa unang pagkakataon, kinamuhian niya kung bakit kailangan pa niyang maging emperador. Kung isa lamang siyang simpleng prinsipe, tiyak na mapoprotektahan niya ang kanyang ninga. Ngunit kapag pumanaw na ang punong ministro, sino pa ang mag-aalaga kay ninga? Tumagos sa puso ni Duo Duo ang mga sinabi ni si Jin Chang. Ang aking kuya ay nasa larangan ng digmaan. Talagang hindi niya ako maalagan sa lahat ng oras. Nag-aalala rin si Itay na kapag siya ay tumanda at pumanaw, wala nang mag-aalaga sa akin. Kung papayag po ang punong ministro, ako na po ang baalang mag-alaga kay Ninga para sa inyo. Pinapangako ko po sa inyo, na si Ninga, dito sa loob ng harem, ay tiyak na magiging ligtas at payapa. Mamumuhay siyang walang alalahanin. Kung mayroon pa po kayong pag-aalinlangan, agad akong maglalabas ng isang dekreto. Sa oras na makaranas si Ninga ng kahit katiting na sama ng loob. Ang buong kahariang ito, ay kusang loob kong ipagkakaluob sa inyo. Nang marinig ni Duo Duo ang sinabi ni si Jin Chang, matagal siyang nag-isip, at sa wakas ay tumango. Wala pang isang oras ang lumipas. Ang dekreto ni si Jin Chang na ginagawa akong imperial na maharlikang consort, ay kumalat na sa buong syudad. Halos malaglag ang panga ng buong kabisera sa gulat. Dapat ninyong malaman, ayon sa mga alituntunin ng mga ninuno, ang pag-promote sa mga consort ay may mga kondisyon. Ang pinakamahalaga ay kung nakapanganak na sila ng isang prinsipe. Pero ako, bago pa man makapasok sa palasyo, ay ginawa ng eksepsyon at itinalagang Imperial Noble Consort. Ito ay isang napakalaking biyaya, dahil masyadong gipit na sa oras. Hindi alam kung aabot pa ba ang pagpapagawa ng isang buong set ng gintong alahas. Ang hipag ko ay parehong nag-aalala at naaawa sa akin. Kung talagang hindi naaabot, dalhin mo na lang daw yung set na regalo sa atin ng Empress Dowager noong ating kasal. Bakit kailangang ipadala si Munting Aning sa palasyo? Ibang-iba ang harem sa mansyon natin. Dito, nandito tayo para protektahan siya. Sa loob ng harem, sino ang magpoprotekta sa kanya? Sa wakas ay itinigil din ng hipag ko ang pag-aayos ng mga gamit. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay bumuhos na rin sa wakas. Umuhos na rin sa wakas. Sabi nila, ang nakatatandang hipag ay parang isang ina. Mula nang mapang-asawa siya sa aming pamilya, napakamaalaga niya sa akin sa loob ng ilang taon. Napakamaalaga niya sa akin. Mahina ang aking katawan. Kapag medyo masakit ang ulo ko o nilalagnat, ang hipag ko ang nagbabantay sa akin buong magdamag. Marami ang nag-iinteres sa yaman ng mansyon ng punong ministro na may masasamang hangarin. Kaya nagpadala sila ng mga tagapamagitan para mag-alok ng kasal. Nagpadala ng mga tagapamagitan para mag-alok ng kasal. Walang sabi-sabing sinigawan sila ng hipag ko at pinalayas. Nag-aalala siya na baka ako'y maapi kapag umalis ako sa proteksyon ng mansyon ng punong ministro. Munting Aning, hanggat buhay ang hipag mo, walang sino mang makakaapi sa'yo. Mabilis na lumipas ang panahon. Sa isang iglap, dumating na ang araw ng pagpasok ko sa palasyo. Isang prosesyon ng pulang dekorasyon na may habang 10 milya ang pumuno sa buong lungsod. Nagkabit ng mga parol at makukulay na palamuti. Ang masayang kapaligiran ay abot langit. Iyon ay isang maraingal na tanawin na para lamang sa kasal ng emperador at emperadress. Isang grupo ng mga dama at yunuko ang gamabay sa akin. Dinala ako para maupo sa isang silid na pino ang pagkakadekorasyon. Naramdaman kong masyadong mabigat ang koro ng phoenix sa ulo ko. Akmang iaabot ko na ang kamay ko para tanggalin ito. Nang biglang isang matandang tagapagsilbi sa gilid. Ang malakas na pinalo ang likod ng aking kamay. Kalokohan, wala kang modo. Kailanman ay hindi pa ako napalo kaya natulala ako. Susubukan sanang ipagtanggol ako ng personal kong alalay. Pero nasampal din siya ni Yayagui. Sa harem, ang reyna lamang ang kinikilalang Panginoon. Kung aakyat ka sa poder, siguraduhin mong alam mo ang iyong lugar. Labis akong natakot, tuloy-tuloy ang agos ng mga luha ko. At bigla kong naalala ang nangyari kagabi. Sabi ni Duo Duo at ng iba pa. Ngayon ay araw ng selebrasyon. Bawal umiyak, kaya sa sama ng loob ay tinakpan ko na lang ang aking bibig. Nang mga oras na iyon, narinig ko mula sa labas si Kuya Emperador, na masaya at nagmamadali ang boses. Hindi inaasahan ng ibang mga tagapagsilbi na darating ng maaga ang emperador. Lahat sila'y natigilan sa kanilang kinatatayuan. Si Yayagui ang unang nakabawi sa pagkabigla. Sinaman niya ako ng tingin. At pabulong na nagbanta, ayaw ninyong mabahala ang emperador, hindi ba, kamahalin? Kung ano ang dapat gawin, kayo na po ang magpasya. Sayang at masyadong mataas ang tingin sa akin ni Yayagui. Paano ko naman maiintindihan ang ibig sabihin ng mga salitang iyon? Ang tanging naaalala ko lang ay ang sinabi sa akin ni Duo Duo.
na anumang mangyari, kailangan kong sabihin kay si Jinchen. Hindi ako dapat magpaapi, nang makita kong dumating si Jinchen. Sa sobrang sama ng loob, inihagis ko ang koro ng phoenix sa sahig. Itinaas ko ang namumula kong likod ng palad at sinabing, gusto kong umuwi. Gusto kong umuwi. Sa bahay, walang sino mang nananakit sa akin. Nakita ni si Jinchen ang namumula kong likod ng palad. Walang emosyon ang kanyang mukha habang nilaibat ng tingin ang silid. May mababakas na pagpatay sa kanyang mga mata. Sinong gumawa nito? Pagkatapos ay tiningnan niya ang dalawang yaya sa harapan. Nakita na niya ang dalawang ito noon sa palasyo ng Reyna. Walang umimik, ngunit alam na niya ang sagot. Hindi dinisiplina ng maayos ng Reyna ang kanyang mga tao. Pagmumultahin siya ng isang taong sahod. At ang lahat ng tagapagsilbi ay parurusahan ng tig-50 palo. Napakakalma ng boses ni Jinchen habang nagsasalita. Hindi ko rin maintindihan. Matagal akong nilambing ng malalamang na salita ni Kuya Jinchong. Ngayon ay wala na ang sama ng loob na naramdaman ko kanina. Buong araw na akong gutom. Hindi ko napigil ang kainin ang mababangong cake sa mesa. Gutom na gutom ka na siguro, Lining. Mga alagad, iutos sa kusina ng palasyo. Nagawa ng mainit na pagkain ang mahal na consort. Laging napakalambing ng tono ng pananalita ni si Jincheng sa akin. Pero ang pagkakaibang ito, ang siyang lalong nagpang-inig sa mga nakaluhod na tagapagsilbi. Nang magsimula na akong kumain na parang walang anumang alalahanin. Saka palang ibinaling ng emperador ang kanyang tingin sa damang may marka ng sampal sa mukha. Pagsalita ka, ano ang nangyari kanina? Nanginginig na ikinwento ni Ying Tao ang nangyari. Pagod na ang mahal na consort sa buong araw. Dalhin niyo muna siya para magpahinga. Ayaw ni Jinchong na marinig ko ang mga madugong salitang susunod. Pero hindi niya kailanman naisip, na wala naman talaga akong maiintindihan. Pagkaalis ko, nagsimulang maging kakaiba at mapaglaro ang ekspresyon ng emperador. Yaya Li, tama ba? Aling kamay ang ipinanampal mo? Kung aling kamay yun, iyon ang puputulan at isasabit sa tarangkahan ng palasyo ng Emperatrice. Walang tigil sa pagyuko ang nakasubsob sa sahig na si Yaya Li. Pero huli na ang lahat. Ang ibang mga tagapagsilbi naman ay lihim na nakahinga ng maluwag. Mabuti na lang at hindi sila nakisali kanina. Sa pagpapahirap sa mahal na consort, ipahayag ang kautusan. Si Yaya Li ay nagkasala ng kawalang galang sa nakatataas. Puksain ang kanyang 9 na henerasyon ng angkan. Dahil sa pagprotekta ni Ying Tao sa kanyang amo, gagantimpalaan siya ng 2 taong sahod. Ang mga natitira ay tatanggap ng tig-30 malalakas na sampal. Pagkasabi niyon, pumasok si Jinchong sa panloob na silid nang hindi lumilingon. Kanina pa ako naghihintay sa panloob na silid. Nang makita kong pumasok si Kuya Jincheng, agad akong lumapit para tanungin siya. Kung maaari na ba akong bumalik sa mansyon ng punong ministro. Huwag kang mag-alala, Lining. Dito, wala nang mga api sayo. Umiling ako. Kuya Jing, madilim na, kailangan ko nang umuwi. Sabi ni Inay, bawal maglaro sa labas kapag madilim na. Mula ngayon, ito na ang magiging tahanan natin. Isang tahanan na para lang sa ating dalawa. Lining, simula ngayon, dito ka na sa tabi ko, ha? Inamo ako ni si Jincheng na parang bata. Madilim na, samahan ka ni Kuya matulog, okay? Sige na nga, masunurin akong humiga mag-isa sa kama. Nang habarin ni si Jincheng ang marangya niyang kasuotan at pumasok muli sa silid. Matagal na akong nakapikit at mahimbing nang natutulog. Dahil sa sitwasyon, hindi malaman ng emperador kung may inis ba siya o matatawa. Talaga bang ganito kawalang muwang ang kanyang Lining? Sa pagitan ng tulog at gising, naramdaman kong may humihila sa akin payakap sa kanya. Hindi ako komportable, hindi ko na malayang naitulak ko siya. Lining, huwag kang gumalaw. Iyon ang malalim na boses ni Kuya Jin sa aking tainga. Sige, dahil si Kuya Jin naman pala. Hahayaan ko na siyang yakapin ako. Kinaumagahan, dahil kailangang dumalo sa korte. Maagang bumangon si Jincheng. Nagising ako sa ingay sa tabi ko. At inaantok pa, sinubukan ko ring bumangon. Ngunit paangat pa lang ako. Napahiga akong muli dahil sa sakit ng buong katawan ko. Nang makita ito ni si Jincheng sa tabi ko, agad niya akong aynalalayan pahiga. At sa kamarahang hinalikan ng aking noo. Lining, kailangan nang pumunta ni Kuya Jin sa korte. Maaga pa naman, pwede ka pang matulog ng kaunti. Pero pinilit ko pa ring bumangon. At nag-inat, sabi ng tagapagturo, kailangan kong magbigay galang sa mahal na Reyna. Kailangang pumunta ng maaga. Lampa kong kinuha ang damit pang korte para bihisan si Jinchong. Pupunta ka sa palasyo ng Reyna. Kung pahirapan ka ng Reyna, bumalik ka lang at sabihin mo sa akin. Tiningnan ako ni si Jinchong habang nahihirapan ako sa komplikadong damit pang korte. At malambing na sinabi, hayaan mo na lang sa mga katulong. Dapat nang mag-agahan si Lining. Huwag kang magpapagutom ng dahil sa akin. Matapos ihatid si Jinchong sa korte ng umaga, inayusan ako ni Ying Tao. Mamaya ay kailangang bumati sa Reyna. Kamahalan, ang kutis ninyo ay kasing puti ng niebe. Napakagandang tingnan kapag nakasuot kayo ng mga makukulay na tela. Naglabas ang isang batang dama ng isang marangyang damit na may disenyong peony na banordahan ng gintong sinulid. At pinasuot ito sa akin. Ang peony ay marangal,
Tanging ang kamahalan na Reyna lamang ang maaaring gumamit nito. Hindi ko alam ang mga bagay na ito. Ang alam ko lang ay napakaganda ng pagkakagawa ng kulay pulang damit na ito. Tiyak na maganda itong tingnan kapag isinuot. Pagkapasok ko pa lang sa palasyo ng Reyna, nakita ko ng ibang mga consort na huling dumating. At napakagarbo pa ng suot. Bawat isa sa kanila ay nakaramdam ng kaunting inis. Ngunit dahil sa nangyari kagabi, hindi sila naglakas loob na pahirapan ako. Kaya naman, sa kanilang mga salita na lang nila ako tinutuya ng harapan at patago. Pero masyado ang tingin nila sa akin. Hindi ko naman maintindihan ang mga pahiwatig sa kanilang mga salita. Ayon sa etiketang itinuro sa akin ng tagapagturo. Matapos magbigay galang sa kamahalan na Reyna, umupo ako sa nakalang pwesto para sa akin. Talagang mahal na mahal ng emperador ang kapatid na Imperial Noble Consort. Ang unang nagsalita ay si Noble Lady yun na nakaupo sa tapat ko. Hindi ba? Tingnan ninyo ang kapatid na Imperial Noble Consort, napakatingkad at napakarangya ng kanyang ayos. Tiyak na siya ang paborito ng emperador. Wala sino man sa atin ang may kukumpara sa kanya. Tama na, huwag na kayong magsalita. Gusto ng emperador ang Imperial Noble Consort. Kaya gusto ko na rin siya. Lahat naman tayo ay nagsisilbi sa emperador. Lahat tayo ay magkakapatid. Walang dapat na ikumpara sa isa't isa. Hinintay ng Reyna na halos matapos magsalita ang ibang mga consort. Bago siya nagsalita para pakalmayan ang sitwasyon. Pero hindi ko sila pinansin. Nakita ko sa gilid ang bagong timplang tsaa. Kaya humigop ako nito. Hindi gaanong manamis-namis ang lasa nito sa huli. Mapait ito sa lalamunan. Hindi ito kasing sarap ng tsaa sa mansyon ni punong ministro Xing. Inakala ng Reyna na may gagawin akong reaksyon matapos niyang magsalita. Ngunit hindi niya inasahan na abala lang ako sa pag-inom ng tsaa. Isang bakas ng pagkainis ang gumuhit sa kanyang mukha. Talagang walang modo ang kagalang-galang na binibini. Kinakausap ka ng kamahalan. Nang makita ni binibining yun na hindi natuwa ang Reyna, agad niya akong sinugod. Hindi ba't pinapagalitan kayo ng kamahalan dahil sa kadaldalan ninyo? Narinig ko ang sinabi ni binibining yun sa akin. Medyo nagtaka ako. Hindi ba't sinabihan sila ng Reyna na tumigil na sa pagsasalita? Paanong naging ako na ang kinakausap niya? Pagkasabi ko pa lang noon, agad na tumahimik ang lahat na parang may dumaang anghel. Sige na, malalim na ang gabi. Umuwi na kayong lahat at magpahinga. Sa huli, ang Reyna ang nagsalita para basagin ang tensyon. Pagkaalis ko, lumapit si binibining yun sa Reyna. At pabulong na nagtanong, kamahalan, sa tingin ninyo, itong kagalang-galang na binibini, nagtatanga-tangahan lang ba o talagang tanga? Nagpapanggap man siyang tanga o hindi, bago pa lang siya sa palasyo. Mas pinapaboran lang siya ng emperador sa ngayon, iyon lang. Hindi natin kailangang magmadali, kapag naiisip ko ang ipinadala ko kagabi. At ang ginawa sa kanya, parang direkta na ring sinampal ang pagiging Reyna ko. Paano niya hahayaan na lang ang ganitong pambabastos? Sa ngayon, paborito ako ng emperador. Kaya hindi rin siya basta-basta makakagalaw laban sa akin. Mahaba pa ang panahon. Sa ngayon, itatala ko muna ang utang na ito. Mabilis na lumipas ang panahon. 3 buwan na ako ngayon sa palasyo. Napakainip ng buhay sa loob ng palasyo. Araw-araw ay pagbibigay galang sa mahal na Reyna. At paghihintay kay aking Jin na matapos sa korte. Walang katapusang paulit-ulit na gawain. Kamakailan, walang pag-usad ang digmaan sa hilagang kanluran. Labis na nababagabag si Jin Chong. 3 araw ko na siyang hindi nakikita. Ying Tao, nasaan na kaya ngayon ang aking Jin? Nakasandal ako sa bintana, pinagmamasdan ang mga nahuhulog na dahon sa labas. Pumasok na ang taglagas, lumalamig na ang panahon. Bilang tugon, kamahalan. Pagkatapos po ng sesyon sa korte kaninang umaga, bumalik ang mahal na hari sa kanyang silid-aralan upang makipagkita sa mga ministro. Tumayo ako at nagpasyang puntahan siya sa kanyang silid-aralan. Habang dumadaan sa hardin ng imperyo, nakita ko si Jining yun at isa pang Jining na hindi ko matandaan ang pangalan. Kamahalan, nandoon po sina Jining yun at Jining Shen. Itinuro ni Ying Tao ang 2 tao sa harapan, at inakay ako papunta sa kanilang direksyon. Mapagkakatiwalaan ba ang iyong balita? May nangyari kay General Fu. Siyempre, mapagkakatiwalaan. Malubhang nasugatan si General Fu at 7 araw nang hindi makontak. Alam na rin ng mahal na hari. Kaya naman itong mga nakaraang araw, nagtatago siya at hindi maglakas loob na makita ang mahal na imperial na consort. Nasa panganib si kuya, nang marinig ko ang balitang iyon. Nagmamadali akong lumapit para magtanong ng malinaw. Ngunit hindi inaasahan, sa aking pagmamadali, nawalan ako ng balanse. Nahulog ako mula sa mga hagdan ng bato. Tumama ang likod ng ulo ko sa isang paso sa gilid ng daan. At biglang nagdilim ang aking paningin. At nawalan ako ng malay. Anong nangyayari? Bakit bigla na lang nahulog ang mahal na imperial na consort? Habang nahihilo, narinig ko ang galit na boses ni si Jin Chong. Agad na lumuhad si Ying Tao. At walang tigil na inuuntog ang kanyang noo sa sahig. Nag-uulat po sa inyo, kamahalan. Kasalanan po ng inyong abang lingkod. Hindi ko po naprotektahan ng maayos ang kamahalan. Pakiusap, patawarin niyo po ako, mahal na hari. Ang kamahalan ay naiinip. Gusto niyang maglakad-lakad sa hardin ng palasyo para magpalamig ng ulo.
Sakto namang nakakita siya ng isang paru-paro. Sa paghabol sa paru-paro, hindi niya sinasadyang nahulog mula sa hagdan ng bato. Nang marinig ko ang sinabi ni Ying Tao, pakiramdam ko ay mayroong mali, pero hindi ko masabi kung ano ang mali. Sobrang sakit ng likod ng ulo ko. Hindi ko mapigil ang hawakan ito para hilutin. Nakita ni si Jin Chang na gising na ako. Agad siyang lumapit para tulungan akong bumangon. Lening, bakit ba hindi ka nag-iingat? Nang makita ko si Jin Chang, naalala ko na naman ang balitang may nangyari sa kuya ko bago ako mahulog. Humagulgol ako sa sama ng loob. Bakit ka umiiyak? May masakit ba sa iyo? Dali, tawagin ang manggagamot ng palasyo. Akala ni si Jin Chang ay malubha ang pagkakatama ko. Kaya ako walang tigil sa kaiiyak at pagtawag sa kuya ko. Lining, namimiss mo na ba ang pamilya mo? Sasamahan kitang umuwi bukas. Matyaga akong inalo ni si Jin Chang na parang isang bata. Ang gagamot, tingnan mong mabuti ang mahal na consort. Tingnan mo kung may iba pang masakit sa kanya. Nakita ng manggagamot kung gaano ako kalungkot sa pag-iyak. Kaya natakot din siya ng husto. Agad niyang kinuha ang pulso ko. Binabati ko po kayo, kamahalin. Binabati ko rin po kayo, kamahalin. Binabati para saan? Malubha ang tama ni Lining. Anong dapat ikatuwari yan? 2 buwan na pong nagdadalang tao ang kamahalin. Hindi ako makapaniwalang napatingin sa manggagamot. Natigilan muna si Jin Chang. Tapos ay masayang tumawa ng malakas. Lining, narinig mo ba yun? Magkakaanak na tayo. Sa sobrang tuwa ni si Jin Chang, abot tenga ang kanyang ngiti. Hindi pa rin ako makapaniwala. Sa gilid ng aking mata, namataan ko si Ying Tao. Nang marinig niya ang balita, bahagyang nagiba ang ekspresyon sa kanyang mukha. Tumingin din ako sa ibang mga tagapagsilbi sa aking tabi. Bagamat hindi kasing sabik ni si Jin Chang ang kanilang mga ekspresyon. Pero masaya naman silang lahat. Bakit tanging si Ying Tao lang ang tila naiiba? Sa unang pagkakataon, nainis ako sa sarili ko dahil pakiramdam ko'y hindi sapat ang aking talino. Mahal na hari, magandang balita. Nagmamadaling pumasok si Xiao Xiaozi para magulat. Iniabot niya sa mahal na hari ang ulat pandigma mula sa prente. Nagwagi si General Fu sa labanan. Napatahimik niya ang hilagang kanluran. Binuksan ni si Jin Chang ang ulat pandigma. Magaling, napakagaling. Lining, ikaw talaga ang aking port. Iniabot sa akin ni si Jin Chang ang ulat pandigma. Bigla niyang naalala na hindi ako marunong bumasa. Kinuwento niya sa akin ang nilalaman ng ulat. Napatahimik na ang hilagang kanluran. Pabalik na sa kabisera ang Vice-General. Naaalala ko pa rin ang mga salitang narinig ko sa hardin ng palasyo. Hindi ba't walang katiyakan kung buhay pa o patay na si kuya? Kinuha ko ang ulat pandigma. Bigla kong natuklasan na tila may mga salita akong nakikilala. Dati, noong nasa mansyon pa kami, tinuruan din ako ni kuya na bumasa at sumulat. Pero kahit anong gawin ko, hindi ko matandaan. At hindi ako matuto. Ngayon, habang tinitingnan ko ang sulat kamay sa ulat, sulat kamay nga ito ni kuya. Walang masamang nangyari kay kuya. Kung ganoon, bakit ko narinig ang mga salitang iyon sa hardin ng palasyo? Habang lalo ko itong iniisip, lalong sumasakit ang ulo ko. Napahawak ako sa aking ulo nang walang pag-iingat. At hindi sinasadyang nataman ang sugat. Napangiwi ako sa sakit. Nako, masama ito. Huwag mong sabihing nagsisimula na akong magkaisip. Lining, talagang gustong-gusto ka nitong si Kuya Jing mo. Mula noong ako'y nagdalang tao, palagi akong sinasamahan ni si Jin Chang sa tuwing may libre siyang oras. Dahil palaging nasa tabi ko si Jin Chang. Napabayan niya ang iba pa niyang mga consort. Sa tuwing bumibisita ako para magbigay galang sa Imperatrice, palagi akong nakakarinig ng mga patotsyada mula sa ibang mga consort. Lining, bakit parang malungkot ka nitong mga nakaraang araw? May masama ka bang nararamdaman? Nang makita ako ni si Jin Chang, nag-aalala siyang nagtanong sa akin. Hindi naman po masama ang pakiramdam ko. Mabigat lang po ang aking kalooban. Mula nang masaktan ang likod ng ulo ko noon, pakiramdam ko ay masyado na akong nag-iisip. Pero sa sobrang pag-iisip, nawawala na ang saya ko. Dati, sa tuwing nagbibigay galang ako sa Imperatrice, sapat na ang uminom lang ng isang tasa ng tsaa bago umalis. Dahil hindi ko naman maintindihan ang mga sinasabi nila. Ngayon, may naiintindihan na ako kahit kaunti. Lalo lang dumami ang aking mga problema. At nagsisimula na akong maramdaman na may kakaiba kay Ying Tao. Pero sa kasalukuyan kong pag-iisip, hindi ko pa rin maintindihan kung ano iyon. Kamahalin, ang peony po ba ay sumisimbolo sa Imperatrice, tama po ba? Matagal nang may kumakalat na chismis sa palasyo. Na ako raw ay mayabang at hindi gumagalang sa Imperatrice dahil sa pabor na ibinibigay sa akin. Alam kong hindi ako magaling magsalita, kaya naman madalang akong makipag-usap sa Imperatrice. Paanong naging chismis na hindi ko na siya iginagalang? Pagkatapos kong mag-isip ng malalim sa loob ng 3 o 4 na araw. Sa wakas ay naisip ko na rin, sa tuwing bumibisita ako para magbigay galang. Ang ibang mga consort, kasama na ang Imperatrice, ay nakasuot ng damit na simple at elegante. Ako lang ang tanging nakasuot ng marangyang kasuotang matingkad na pula na may gintong disenyo ng phoenix at birda ng peony. Ang aking kasuotan, ang aking makeup, lahat ay si Ying Tao ang naghahanda. Matagal na siya sa palasyo.
Kaya imposible na hindi niya alam ang mga patakarang ito. Nakita kong tumango si Jin Chang. Kaya nagpatuloy ako sa pagtatanong. Kung ganoon, ibig sabihin po ba ay hindi ako maaaring magsuot ng marangyang damit na matingkad na pula? At hindi rin po maaaring may bird na ito ng mga peony. Natawa si Jin Chang sa seryoso kong ekspresyon. Dahan-dahan niyang kinurot ang pisngi ko. At malambing na sinabi, basta gusto mo, ayos lang iyan. Walang bawal-bawal. Nang marinig ko ang sagot na iyon ni Jin Chang, hindi ko na masyadong inisip pa. Sa tingin ko, sinabi na rin ni Jin Chang kay Ying Tao. Basta gusto ko, kahit ano ang isuot ko ay ayos lang. Pero hindi ko inasahan, na ang buhay sa loob ng palasyo ay mas komplikado at nakakatakot kaysa sa aking inaakala. Noong mga panahong buntis ako, nag-aalala si Jin Chang na baka may mangyaring masama sa akin. Kaya lahat ng libreng oras niya ay ginugugol niya para samahan ako. Pero kahit na ganito na ako kaingat, pinagtangkaan pa rin ako ng 2 beses. Ang una ay noong handaan sa Mid-Autumn Festival. Tanging ang pagkain ko lang ang nilagyan ng lason. Mabuti na lang at wala akong ganang kumain noong buntis ako. At kaunti lang din ang lason na inilagay. Kaya naligtas ang buhay namin ng aking anak. Ang sumunod naman ay dito mismo sa aking silid. Bigla na lang akong hinimite. Ayon sa pagsusuri ng manggagamot ng hari, ako raw ay nalason. Pero kahit hinalugog na ang buong silid, wala pa ring nakitang anumang bagay na may lason. Sa ganitong paraan, palagi akong kinakabahan at natatakot. Sa wakas, ligtas na naisilang ang aking anak. Nang marinig ko ang malakas na iyak niya, gumaan ang buong pakiramdam ko. Mama, hayaan niyo pong makita ko ang aking anak. Mahina ang boses ko. Hirap na hirap akong magsalita. Pero parang hindi ako narinig ng hilit. Sa halip, kinuha niya muna ang sanggol. At ipinakita kay Ying Tao. Lalaki ang bata. Pag-ulong na sinabi ng hilit kay Ying Tao. Ying Tao, gusto kong makita. Gusto kong makita ang anak ko. Dahil kagagaling ko lang sa panganganak. Napakahina na ng aking katawan. Hindi ko pa natatapos ang aking sasabihin ay hinimatay na ako. Pagmulat kong muli, 3 araw na pala ang nakalipas. Nasaan ang anak ko? Ang unang lumabas sa bibig ko pagmulat ng aking mga mata ay ang makita ang aking anak. Nang makita ni Jin Chang nagising na ako. Agad niyang kinuha ang sanggol mula sa yaya. Ilagay mo siya sa aking mga bisig. Lening, ito ang ating anak. Isa siyang napakagandang munting prinsesa. Paanong naging prinsesa? Nang marinig ko iyon mula kay Jin Chang, agad kong binuksan ang lampin para tingnan. Prinsesa nga, imposible. Malinaw na narinig kong sinabi ng Pomodrona na lalaki raw. Paanong naging prinsesa? Tiningnan ko ang prinsesang nasa aking mga bisig. At pagkatapos ay tumingala sa kaharap kong si Jin Chang. Siguradong sigurado ako, isang lalaki ang isinilang ko. Kung ganoon, sino ang nagpalit sa sanggol? Nasaan ang anak ko ngayon? Sino ang gustong manakit sa akin? Ang Emperoress ba? O si Binibining yun? O ang yaya na nagpaanak sa akin? O may iba pang tao? Sa isang iglap, napakaraming posibilidad ang pumasok sa isip ko. Mula pagkabata, hindi pa ako nakaramdam ng ganito kapagod. Kamahalan, pagod na ako. Gusto ko munang magpahinga. Ang awa sa mga mata ni Jin Chang ay hindi mukhang peke. Ipinikit ko ang aking mga mata. At inalala ang lahat ng nangyari mula nang pumasok ako sa palasyo. Alam ko na kung sino siya. Kamahalan, kararating lang ni Munting Xiaozi, ang alalay ng emperador, para mag-iwan ng mensahe. Marami raw gagawing opisyal na gawain ng emperador ngayong gabi. Kaya hindi na siya makakapunta rito. Naghain si Ying Tao ng isang mangkok ng sabaw na pampakalma at pampadagdag ng dugo. Sumandok ako ng sabaw at hinay pa nito para palamigin. Inabot ko ito sa harap ni Ying Tao. Tinenyasan siyang inumin ito. Kamahalan, ano po ito? Napansin ni Ying Tao na kakaiba ang kilos ko. Kaya napayuko siya dahil sa konsensya. Huwag kang mag-alala. Hindi ka lalasunin ng sabaw na yan. Hindi naman kayo ganoon kaangal. Tinitigan ko siya. Gaya ng inaasahan ko ang reaksyon niya. Ang araw-araw na dinadalang sabaw na pampalakas at pampakalma ay walang lason. Pero kapag isinama ang bango ng bulaklak ng yiyen na nasa mesa. Kapag pinagsama ang dalawa, ito'y nagiging lason na walang kulay at amoy. Ayon sa alamat, mayroong lihim na pamamaraan ng paggawa ng go sa palasyo ng nakaraang dinastiya. Hindi ako nagkakamali, tama ba? Nang marinig iyon ni Ying Tao, alam niyang hindi na niya may tatago ang katotohanan. Sa halip na mataranta, lalo pa siyang kumalma. Ang maestro na pumunta sa mansyon para iligtas ang aking duwo-duwo noon. Kayo rin ang nagpanggap, hindi ba? Ang lahat ng ito ay isang malaking konspirasyon mula pa sa simula. Iyang tinatawag na Shishi Xianren. Ang totoo, ay para palalagyan ako ng go. Dahil ang aking kapalaran ay nabibilang sa yin. Naangkop para sa pag-aalaga ng go. Mukhang alam mo na ang lahat. May masamang tingin na naglabas ng punyal si Ying Tao mula sa kanyang kasuotan. Nabuo na ang uod ng go sa loob ng iyong katawan. Sa tamang panahon, kailangan lang tawagin ang hari ng go. At mapapasa amin na ang buong mundo. Pagkatapos magsalita ni Ying Tao, saka lang niya napansin na may mali. Ang isipan ng isang taong may go ay dapat nakaselyo. Hindi dapat siya kumikilos ng ganito. Tinanggal mo ang go. Tinitigan ni Ying Tao ang aking mga mata.
Sa sandaling iyon, ang tingin ko ay hindi na tulad ng dati. Umamin na sa lahat ang reyna. Dapat pa ba kitang tawaging Ying Tao? O ang punong prinsesa Wen ng dating dinastiya? Paano mo natanggal ang Go? Paanong nagawa mong tanggalin ang Go? Hindi makapaniwala si Ying Tao, at ayaw niyang maniwala, dahil ang lunas para sa Go na ito, ay nangangailangan ng mga puso ng kanyang mga kalahi. Tama ang iniisip mo, ang mga puso ng iyong 79 na kalahi. Pinatay mo sila, pinatay mo silang lahat, nang marinig ni Ying Tao na pinatay ko ang lahat ng natitira niyang mga kalahi. Nawala siya sa kanyang katinuan. Hindi rin kami nalugi, pati ang anak mo. Palihim na iniimbestigahan ni Duo ang tungkol sa pagpapalit sa anak ko. Nalaman niya na matapos ilabas at palitan ng anak ko sa palasyo. Direkta siyang itinapon sa isang mass grave. Sa huli na rin kami. Pagdating ng kapatid mo at ng kuya ko. Ilang araw nang patay ang bata. Nang sinundan namin ang mga bakas. Natuklasan naming nagbabalak mag-aklas ang pamilya ng Emperatrice. Isang ministro na walang sariling hukbo. Paanong ganoon kadali mag-aaklas? Nang ipagpatuloy ang investigasyon, nalaman naming nakipagsabuatan pala sila sa mga natirang loyalista ng dating dinastiya. Alam ko, gusto niya ngayong gamitin ang namatay kong anak para galitin ako. Kaya inilabas ko ang panyong ibinigay sa akin ni Duo. Sa loob, may isang daliri, at isang jade pendant na may bahid ng dugo. Alam mo ba kung gaano naghirap ang kapatid mo bago siya mamatay? Alam mo ba, ang jade pendant na iyon na may dugo at naging dahilan iyon para hindi mapigilan ni Ying Tao ang panginginig ng buong katawan niya. Malinaw sa isip niya, na walang matitirang buhay sa kanilang angkan. Ang kapatid mo, nangangarap pang maging emperador. Nakakatawa, di ba? Pinutol ang kanyang mga kamay at paa. Pero mahigpit pa rin niyang hawak ang jade pendant na ito. Ay ikaw, nanginginig na itinuro ni Ying Tao ang mga mata ko. Hindi makapaniwalang sinabi niya, nagpapanggap ka lang palang walang alam. Pinigilan ko ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Bawat salita ay diniinan ko. Gusto kong ang buong angkan ninyo. Ang magbayad para sa anak ko. Pagkasabi niyon, ibinato ko ang daliri at ang jade pendant sa mukha ni Ying Tao. Agad na lumapit ang mga lihim na tagabantay ni si Jin Chang. At pinigilan si Ying Tao. Kinaladkad ng mga tagabantay si Ying Tao palayo. Hindi tumigil ang marahas niyang pagmumura. Tahimik akong pumikit at nagdasal. Sana ang kaawa-awa kong anak ay muling maisilang sa lalong madaling panahon. Lining, gumising ka. Isa na namang bangungot. Iminulat ko ang aking mga mata. Huminga ako ng malalim. Pinilit kong pakalmeyan ang sarili ko. Matapos lipulin ang angkan ng Emperatrice at ang mga natitirang tauhan ng nakaraang dinastiya. Gabi-gabi na akong binabangungot. Binangungot ka na naman ba, Lining? Nakita ni si Jin Cheng na namumutla ako. At puno ng pag-aalala niya akong niyakap. Tapos na ang lahat, mahal. Namimiss ko na si ama. Sige, babalik na tayo ngayon sa mansyon ng punong ministro. May kalayuan din ang mansyon ng punong ministro mula sa palasyo. Inaantok akong nakatulog. Lining, niyakap ako ng mahigpit ni si Jin Cheng. Marahan niya akong tinapak para patulugin. Sa susunod kong buhay, ayoko nang maging emperador. Maging ordinaryong mag-asawa na lang tayo. Magkasama tayo sa bawat buhay natin. Itinaas ko ang aking hinliliit at ikinawag-kawag. Pinky promise. Sige, Pinky promise.